Kasama nga po natin ang National President ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Magandang umaga po, Sir Benjo. Yes, Ma'am Chacha, magandang umaga po. Nako, sigurado po nakarating na sa inyo ito pong balita na sita nga po ng COA ang DepEd tungkol dun sa hindi pagbabayad ng remittance po nitong para sa mga teachers sa GSIS. Ano pong reaksyon ng inyong grupo ukol dito? Well, medyo nakakagulat po ito dahil timely at religious po ay nagbabayad yung mga teacher dahil kinakaltas. Wala naman po kaming magagawa Kinakaltas po yung mga contributions loan payments, amortizations and everything. Diyan po sa mga ahensya ng gobyerno na binabanggit po diyan sa audit report ng COA, at nakalulungkot sapagkat hindi pala ito na i-remit in the end mag-suffer yung ating mga kawani po kasi yan yung problema diyan sa alam mo Ma'am Cha sa SSS pag hindi ka nag-remit kriminal na kaso yan pero dito po sa GSIS ang mag-suffer po dito ay yung ating mga manggagawa, ating mga empleyado. Oo, para lang malinaw po para sa mga nakikinig po sa atin. Magkano po ba ang ibinabawas sa sweldo ng mga teachers kasi para po dun sa remittance nga nito nila sa GSIS? Well, ang empleyado po ay babawasan po ng 9% ng aming sweldo at dadagdagan po ito dapat ng ahensya ng 12%. So, yan po yung ibinabayad po ng ating mga empleyado. So 9% ay malaking bawas na po ito sa sahod ng ating mga kawani. Pinakamalaki nga daw po nakita sa Region 6. Yes ma'am almost half of the amount na pinag-uusapan natin for 4 billion ay sa Region 6. Medyo and then all the other DepEd regions po maliban sa parang 2 o 4 na regions lamang ang hindi po nakitaan itong mga unremitted payment. Sa ngayon po wala pang lumalabas na balita kung saan nagkulang itong DepEd kung bakit hindi nga nagkaroon ng remittance sa GSIS. Pero base po sa inyong mga sources o sa naririnig yung balita, ano daw po ba talagang nangyari? Ang payment po ay kontrolado po ito nung tinatawag po namin sa DepEd na RPSU, yung Regional Payroll Services Unit. So yan po ay kaya mapapansin mo Ma'am Cha ito ay per region yung ginagawa po dito yung report po ng COA. Kasi talagang yan ay kontrolado ng mga region, regional offices We don't know kasi doon sa reply ng DepEd, sa isang reply ng DepEd ang sinasabi nila magkakandak ng mga o maglalagay ng mga personnel na talagang trained for those tasks yung isa yon tapos paaalalahanan yung ating mga regional directors para ayusin nila ito kasi doon sa mga regions po meron pa yung mga proseso may mga divisions pa yung bawat region, but then again sabi ko nga nandun po yan sa Regional Payroll Services Unit RPSU po So hindi po natin alam kung bakit kasi kanya-kanya naman tayo ng trabaho ang trabaho po namin ay magturo. In fact ito sa gulo po na ito matagal na po ito. Since 1997, meron na pong problema. Hindi naman ito exclusive dito sa kasalukuyan. Ang tagal na po nito na merong problema since yun nga 1997 nagkaroon po ng mga tinatawag po natin na hindi pagkakasundo doon sa remittances doon sa mga amounts ng mga premiums ng mga contributions at loan payments ng DepEd personnel Kaya po yung binabanggit na reconciliation. And this is one of the ways of the Department of Education po to resolve this matter magkaroon ng mga reconciliation. At napakatagal na po ng mga reconciliation na to between the GSIS and our agency, the Department of Education. And yun nga po, ang mangyayari po nito, mag-suffer yung empleyado. Sa tatlong ahensya po na yan, yung DepEd at yung GSIS at kami yung pangatlong party dyan, yung individual teachers, kung nangutang man ako o ako man ay, ang premium contribution ko, yung obligasyon, na kunin ng DepEd sa akin,
at obligasyon ng DepEd dyan na i-remit sa GSIS. Yung GSIS naman, merong obligasyon na magbigay sa akin ng serbisyo based on those premiums, no? And those amortizations po, no, kung meron man, ay dapat pong maayos yung records, no, nung GSIS. So, Okay. sa madaling salita, itong dalawang ahensya po nito, ever since nagtuturoan kung sinong may kasalanan, ano, ang nag-suffer po yung mga miyembro po ng GSIS na umaasa Opo. dito sa mga services, no. And of course, no, itong maari na makuha dito sa GSIS. So ang tanong ngayon dyan, Sir Benjo, meron ba kayong mga miyembro na gustong mag-umutang sa GSIS o meron mga gustong serbisyo na hindi makapag-avail dahil nga sa may problema po sa record ng remittance? Marami po yan, ano, anong pang mga nakaraang dekada, Manoted, no, in fact, until now, ano po, merong mga ganyan. Kasi kung hindi na-remit yung loan payment or even yung premium contributions, kasi po, merong polisiya ang GSIS, although at one point ito ay sinuspend nila, no, kapag ka hindi nakaka-remit ikaw, no, ng premium contributions, hindi ka pwedeng mangutang. No, kasi hindi ka nagbayad dahil ayon sa GSIS law, dapat timely and correctly, no, yung pagbabayad mo. Ibig sabihin nito, Manoted, pag tumaas yung sweldo ng teacher, no, doon sa plantilla ng GSA ng DepEd, no, halimbawa na promote siya, magbabago yung kanyang percentage o yung amount, no, nominal na ibabayad niya dapat sa premium contributions. Ibig sabihin nun, hindi yun tama, no. Kapag hindi tama yung nare-remit ng DepEd, no, ay hindi siya igagrant, no, hindi magagrant yung ilan sa kanyang mga, tama po yung binabanggit ng Manoted, yung kanyang mga services na dapat ibibigay. Oh, sige po. So, maliban po sa GSIS contribution, wala naman kasing issue ang pera dito eh. Kasama naman to sa appropriations sa taunang budget ng GSIS, ng DepEd. Ano lang ho ito eh, di ba? Administrative issue. Ang pinag-uusapan dito, yung mga taong responsable dito po sa pagbibigay ho ng contribution sa panig ng mga manggagawa sa DepEd. Pati daw ho kasi pag-ibig, meron din gantong problema. Yes po, no, doon sa report po, pag-ibig, no, and even PhilHealth po. And in fact, even taxes po, no, na due, no, ay hindi po na ibigay. Kaya umaabot ito ng 5 billion according to report eh. Tama po rin kayo, no, Manoted, no. Administrative po yung issue po na ito, no. Ito yung hindi pagkakagampan o hindi pagkakagampan ng mabuti, no, doon sa tungkulin ng ilan sa ating mga kasamahan po, no. And in fact dito to sa Department of Education dahil ang GSIS, PhilHealth, pag-ibig ay naghihintay lang naman, ano, ng remittances from the agency po. Sige, so anong balak niyong gawin dito dahil ito naman official din na na report mismo ng COA at inaamin naman ng DepEd na may problema nga sila dito. Anong balak niyong gawin ngayon dito sa isyong ito, ang inyong hanay, Sir Benjo? Actually, Manoted, meron na po kaming nakaset, no, supposedly na dialogue, no, with the GSIS. Neto pa pong, yung netong fourth quarter, hindi lang po natutuloy, no, sapagkat naging busy lang pare-pareho, ano po, no. Pero we have, kumbaga, no, we have collected po, no, several cases, no, kagaya ng binabanggit po ninyo, no. At ito ay umaabot na po ngayon sa 100, no, ng mga cases, no, na ganito na mga queries, no, sa GSIS, no. So ang usapan namin, mabuti naman makipag-usap ng GSIS ngayon at least, no. Ang usapan po namin diyan ay ahead ipapadala namin yung mga kaso at titignan nila individually, no, Okay. para rin makita kung ano kasi tama naman kayo, no, administrative ito, no, at makita natin kung saan. Kung matatanda ninyo, Manoted, no, nung mga nakaraan ay dinala na namin sa Supreme Court ang kaso na ito at pumabor, no, sa ilang ang desisyon, ano, ng Supreme Court, no, sa ilan naming mga petisyon, ano, noong pang 2008, if I'm not mistaken, 2008, 2009, ano po, pumabor naman po yan, ano po, at kaya po nagbago rin, ano, yung paggawa ng polisiya ng GSIS. So this no longer a judicial issue, this no longer a legal issue. Tama po kayo, administrative po. O yun nga po, sige. So, ang inyo pong hanay nga kasi, may mga naglo-loan dyan, ano, iba't ibang mga loans na ibinibigay po ng GSIS for its members. So dito ho ngayon, sa bawat isang may loan na pending, kasi nga dito po sa question na ito ang gusto ho niyong liwanagan sa GSIS. Kasi po, yung pobreng guro, binabawasan ng kanyang
ng kanyang contribution, hindi naman po na i-remit ng DepEd ang panig ng gobyerno. No? Ito nga yung sitwasyon. So ganun po yung mangyayari sa mga miyembro ninyo, inyong liliwanagin yung mga meron pong mga pending na application for loans. Yes, sir. Yes, sir. Hindi lang po yan yung, yung loans and then, of course, yung premium. Dahil mabigat din po ito, no? Yun nga po yung binabagit ko kanina. At tignan, on a case-to-case basis, no? Sino may kasalanan? Kasi kung kasalanan ng teacher, no, halimbawa, like for example, isang teacher na nag-leave without pay, no? Hindi siya nakapag-bayad ng kanyang utang o hindi nakapagbigay ng premium contribution. Opo. No? Dapat kasi over-the-counter niya ang gagawin. Kasalanan niya yun, no? To some extent, yes, no? Opo. Pero kung kasalanan ito nung alinman sa dalawang ahensya, DepEd o GSIS, dapat hindi mag-suffer at hindi ma-penalize yung teacher. Opo, yes sir. Okay, sige. Panghuli na lang po, ito ano yung reaksyon? Bagamat meron na pong makabayang block na nagsampa ng resolution para imbestigahan sa gitna ng mga reports na mababa ang antas ng kaalaman ng ating mga mag-aaral sa public schools sa usapin ng science and mathematics, may mga nakatenga pala sa bodega nitong logistics firm na kinuha ng DepEd dati na halos 2 bilyon na mga gamit sa pagtuturo ninyo. Well, actually, Manoted, kahapon lang, nagkaroon kami ng consultation with our members at nakita namin na may mga grade levels na wala talaga, wala talagang nagagamit na learning materials, textbooks or even modules po. Kaya medyo po yan, medyo nakakagulat po yan kung di man nakakagalit, sapagkat alam naman natin, obligasyon naman po yan ng Department of Education. At itong contract na ito, medyo syempre we're not privy to the contract, pero parang based din sa COA report, medyo nagdududa sila dito, yung capacity nung kinuha na logistics firm, and then ngayon po, again, sabi po ng DepEd ngayon, yan naman daw ay dati, ito ay previous administration pa, yung contract na ito. Pero gayon pa man, napakalaking issue po nito. Hindi lang ito napakalaking pera, kundi napakalaking issue, dahil nga po yung mga bata natin ay walang nagagamit, Kaming mga teacher walang nagagamit. Umaasa po kami ngayon, Manoted, doon sa mga downloadable, na mga materials, in which kami yung magpe-print, Kung minsan naman yung mga bata na may kapasidad, binibigay yan ng mga teacher, tapos sila na yung nag-print ng materials, which should not be the case, Kasi obligasyon po ng Estado, obligasyon po ng gobyerno ito, We don't know lang rin, Manoted, this is another issue, of course, Kung ito ba ay sapat, Kasi ang binabanggit ng DepEd rito, aside from learning materials, kasama dito yung computerization na program ng DepEd, ibig sabihin may mga perhaps may mga computer units or laptop units na nandoon, and even furnitures, na nakita naman natin yung mga teacher, walang table yung mga teachers, kulang yung mga upuan and everything, And because of this contract, because of this deal, with a firm, logistics firms, ang hirap-hirap, alam mo, Manoted, napakahirap para magkaroon yung DepEd, ng budget for the purchase of these materials, Tapos nung nagkaroon, naipasa ng gobyerno through GAA, ng Kongreso through GAA, hindi rin pala ma-deliver, So we're talking about school year of 2020-2021 dito. So that was during the pandemic, pero hindi pa rin natin nakukuha yung ating mga materials po. Actually, sabi ni Congressman Roman, ang sinasabi doon ng DepEd sa kanila, magiging supplemental na lang itong mga materials na ito kasi nga taon-taon niya napapaso itong mga mathematics na mga polyetos na ito at pang-science. Sige po, so kami may tatawag sa inyo kapag nagsimula ang investigasyon nito para din siguro nga makuha ang inyong panig kung gaano kalaki ang epekto nito sa inyong pagtuturo considering na nag-aabono pa nga mga guro, di ba, sa mga materials na ginagamit para sa ating mga mag-aaral. Salamat sa inyong hanay, Benjo. Mabuhay po kayo. Yes, Manoted. Maraming salamat po. Gandang umaga. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.